Dali, hindi mama. Takbo na ron. Dali, hindi yan. Si Lola yan. Hindi si Lola. Si Lola yan. Sa kabila. Oh, ayan, 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 ayan. Ayan, si mama. Ayan. Halagyan ko pa pala ng mga bato yun doon para hindi makalabas. Tama-tama yung bato doon sa may poso. I-clear ko na yun, tatambak ko doon para hindi sila makalusot. Ito ano naman yan, natambakan na nila ng kinakalkal nila eh. Ito lapat naman yan. Yan, so katatapos ko lang maglinis. Hindi ako nagpaligo kasi medyo mahangin at makulimlim. Ito po yung ating mga fatteners, nakapo na po ito. And napagawa na nga po tayo ng cage, yung parang transport cage natin para pa mag-deliver tayo kasi mag-grow out na nga po ako ng panlitsyon. Ito nga ito number 1 candidate na ito. Laki na siguro nasa more or less na to 18 kilos mga ganun or more. So yan, magpapalaki pa natin yan. Ang target ko nga mga 30 mga 30 bago natin ibenta kasi 4 kilo na ang labanan eh, live weight na pong labanan pagka sa lechonero tayo nagbenta. Madalang po si lechonero kasi yung bumibili ng bultuhan, yung per piraso, let's say sabihin natin isang ganyan 3,000. Madalang po sa lechonero yung ganun, per kilo sila eh, yung labanan. Lumaban man sila ng ganun, talagang sobrang baba ang kuha nila pag yung per piraso. Sobrang baba talaga. Syempre, negosyo yan eh. Yun talaga. So, mas maganda yung per live weight na lang para at least yung talagang bigat nila. Yun yung mapabayaran. Last time na nagtanong ako kay Relvins Lechon, yung dati kong binabagsakan ng lechon, ng panlechon, 250 daw ang live weight. Hindi ko lang alam kung magbabago pa yun. Kasi malikot po ang presyo ng baboy. Ang live weight, malikot po yan. Hindi po pumipermission sa isang presyo lang. Magbabago-bago po yan. Depende rin sa demand. Ito mga kamokalas, hinihintay ko lang matapos yung cage na pinagagawa nga natin. Ay iwawalay ko na to para si Basha ay makapag-recover na. Mapataba na uli natin si Basha. Ito ay malalakas na rin kumain to. For separation. Pang walay na yan mga yan. Hinihintay ko lang kasi wala na akong kulungan eh. Ito kasing kolokoy na to. Kailangan natin tong i-isolate, ilalagay ko to. Ito i-grow out ko na to doon sa cage na pinagawa ko para diretsuhan na siya, hindi na siya alis doon hanggang sa ma-deliver siya. Kasi sinubukan kong isama rito, binubugbog niya itong tatlo. Dahil mas malaki siya eh. Minugulpi niya. So, binalik ko siya rito. Pag natapos yung cage, ipapasok ko yung cage dito. So, siya naka-cage. Itong mga to nandyan lang. Para hindi niya magalaw itong tatlo. At patuloy natin silang may grow out. Wala kulang yung kulungan natin. Ito lang kasi yung dalawang butas na pang grow out natin. Yan lang yun. The rest kasi is may mga lamang breeders. Ito si Kimberly ay naka-recover na yung katawan. Waiting na lang po yan na maglandi uli. Pinalipas ko ng isang beses. So waiting na lang na mag-ulit siya and then pasasampahan na natin. Ito si Trisha, hindi naman masyado nagbago yung kanyang katawan. Medyo okay pa rin yung katawan niya. Then yung anak niya, ayan. Sabay na po iwawala yan. Pagsasamahin ko na po yung anak ni Basha saka itong anak ni Trisha doon sa isang kulungan. Yan. Yung ganyan kababata, pwede pang pagsama-samahan niya mga kabukals. Hindi pa magbubugbugan yan. So, para sabay-sabay na sila i-grow out. Malalakas na rin kumain naman yung mga yan. And then si Kanor. Ayan, si Kanor ay brother, Lugon mga kabukals, nagpalit ng balahibo. Ayan, palit ng balahibo. Kalbo. Pero ayun, may tumutubo na mga tumutubo na ulit yung panibagong balahibo niya. So si Kanor ay waiting mga kabukals. Waiting na rin yan. Marami tayong i-repair din sa kulungan. So
bala ko si Kimberly, dito ko papasukin. Kasi ang daming i-repair sa kulungan niya. Kaya mga ito. Ano yan? Bako, ano yan? Uka-uka yan. Yan mga bukol. Yung portion ng uka-uka yan. Yan pa. So pag naglandi siya, isasama ko siya kay Kanor 2 araw. Habang ito naman ay sisimentohin ko. Para habang nandun siya, nakakatuyo. Ito po. Ginat-ngat yung pader. Isa pa rin niya sa i-repair ko. Kaya ko naman na yan. Tapal-tapal lang naman yan. Magaling naman tayo sa tapalan. Tapalan. Ngayon naman mga kabokals, padidiin natin si Bubbles. Halika. Dali. Ayan. Punta kami sa mama niya. Kasi yung mama niya nasa labas. Kung anong pinapakain nga natin sa labas. Pero siya hindi ko siya inilalabas para safety siya. So inilalabas-labas ko sa ron para padidihin. So ngayon po ay alas 4 ng hapon. Ano to, pangatlong labas niya ito. Pangatlong dala ko sa kanya, sa mama niya. Yan. Si Bubbles mga kabokals. Dito lang naman natin sinuga. Kasi hindi ko nga muna pinapalabas dun sa lote ni Sir Jun para makatubo yung mga damo. So dito yung mama niya. Sila. Ngayon na pa. Ngayon si mama. Ngayon si mama. Ngayon si mama. Dali, ngayon si mama. Takbo na ron. Dali, hindi yan, si Lola yan. Hindi si Lola. Si Lola yan, sa kabila. Oh, ayan. Ayan, si mama. Ayan. Ayan mga kabokals. Tapos, babalik siya ron. Pag nakadede na siya, ibabalik ko lang din doon. Si Tisay, malapit na rin ng mga anak. Ayan. Yan ang ginagawa natin hanggang hindi pa natin sila napapalpas dun sa lote ni Sir Jun. Kasi doon safety sila, doon nakabakod dito kasi open, so hindi natin alam, may mga stray dogs minsan. Sigurado tayo safety. Sayang yan, babae pa naman at napakaganda. Ang daming pondo. Ang dami na pondong gatas. Ayan dyan. Yan mga kabokals, si Bubbles. Dito na sila nanginginain muna. Ito yung dalawa natin. Laki na ni Snow. Halos naabutan niya na yung nanay niya sa laki. Dumedede pa yan. Hanggang ngayon dumedede pa. Tapos na. Ayun na. Balik ka na. Kakain na uli si mama. Balik ka na ron. Mamaya uli. Hindi, mamaya papasok ko si mama. Papasok ko si mama. Balik na. Yan mga kabokals. Pasok na kami. Balik na kami ni Bubbles. Bye bye. Yan. Saka na. Saka mo na. Hintay mo si mama. Papasok na yon. Dapat na pumasok si mama. Saka muna. At ito mo si papa. Ayun si papa mo. Gagol mga kabokals. Ubus mo yung damo, Brad? Ubus mo yung damo mo, Brad? Dami nung nilagay ko kanina. Gusto mo pa? Gusto mo pa? Yan. So ito mga kabokals, nagki-clearing operation ako. Clearing operation. Natanggal ko na yung mga rito mga baso-basura. Yan.
So ang ginagawa ko ngayon ay yung mga kawayan na yan, inaayos ko. Natabi ko, ikakamada nga natin maganda doon sa kabilang lote. Para mag-grass cutter na natin yan. So yan ang ginagawa ko ngayon. And nag-ipon ako ng tubig. Ayun, tubig pandilig. Pandilig sa ating mga halaman. Ayan mga kabokas, so pipilian ko ng mga kawayan na po pwede pa itatabi natin. Then yung iba for disposal. Dali ko sa kabila para doon natin kakamada. Ayan mga kabukas, marami-rami pa. Pero itong mga maliliit na to, baka ano ko na lang to, i-dispose na lang. Pero ito kasi may mga mahaba pa rito. Yan na lang naman. Ayan, ayan, i-clear out natin. I-clear out natin lahat yung mga kabukas yan. Yan, pati itong kulungan na yan, tatanggalin na natin yan dyan. Yan, unti-unti lang. Ito nga, nagsasahod ako ng tubig. Sahod tayo ng tubig pandilig. Diligan natin yung ating mga Madre de Agua. Nanuyo na. Dito sa side na to. Ito para dito sa side na to. And then mag-ipon pa ako para doon sa kabila dito. Ito. Ngayon ako magdidilig hapon para overnight na absorb niya yung ano,
Na-absorb nila yung tubig. Ito, lalagyan pa natin yan. Ito, tuyo na mga kabukas ko. Wawa naman oh. Kailangan madiligan. Ano nyo na. Ito, ayusin ko na rin to. Yung mga tabunan ko na yan. Tatabunan ko na ng lupa yan. Ito, mga bato-bato, tatanggalin na natin yan. Ay, mag-aaharang pa pala ako doon sa mga sisiw. Pero yan, ayusin na natin yan. Tapos bububungan natin dito. Maglalagay ako. Itong malaking drum natin. Yan. Itatabi natin sa kanya para yan ang pupunduhan natin. Iaangat ko. Kasi hindi pa po pwede yung pressurized tank natin. Gawa ng ano mahina pa yung balong. May times po na nauubusan pa rin siya. Kaya hindi pa pwedeng ikabit yung pressurized tank. Baka magtuloy-tuloy takbo ng motor. Hindi ko alam na wala na palang hinihigop. At least yung ganito nababantayan natin. Alam natin kung may hinihigop pa o wala na. Napapatay natin. So ganun lang na muna. Yun nga. Hindi na kasi natuloy yung paglalalim. Kasi yung usapan namin ni Tata Saro ilalalim pa sana. Kaya lang nagkaroon nga ng problema. Back out sila. At wala ng tao na makakatulong. Pero sabi naman niya, obserbahan ko lang muna kung sakasakali talagang matuyuan, maobliga talaga siyang balikan yan, hindi po pwedeng hindi. And sabi nga niya, pag pasok ng tag-ulan, lalakas yan. Ako naman naniniwala pag nagtag-ulan kasi ngayon Mayo 2 mga kabokals, May 2. May tubig pa rin tayo nakakuha. So, 'di ba, kasagsagan ng kainitan, may tubig pa rin tayo nakukuha. So, what more pagpasok ng tag-ulan? Sigurado ako lalakas yan. And baka maikabit na natin yung pressurized tank natin pagdating ng tag-ulan. Sigurado ako marami ng pondo yan pagdating ng tag-ulan. Yeah, so itutuloy ko na muna ito mga kabokals para ma-clear na natin. At least may ma-accomplish ako for today. Ayan mga kabokals. So, since ayusin na nga natin itong poso natin, tatanggalin ko dito mga bato-bato. And then yun nga yung kanina sinabi ko, yung pwedeng labasan ng mga sisiw, doon natin ilalagyan mga bato para hindi sila makalabas. Tay! May natin mga kabokals yung ating kapaligiran para maganda tingnan. Unti-unti, one step at a time. Para nakakaya na rin naman sa iyo yung pinapakita ko yung laging magulo, parang yung utak ko magulo. Nag-umpisa dito sa poso yung kaguluhan ng utak ko. Pero at least ngayon may nagagamit natin. Kahit pa paano nagagamit natin. Ayan mga kabokal, so ito yung ito yung parang pwede sila makalusot kasi nakakalkal yung ilalim. Ingay na babot. Ayan. Pwedeng lusutan ng mga sisiw.
secured. Yan na po ating ginawa para hindi sila makalusot. Ito kasi yung may malaking siwang lang naman. Yung iba okay naman. Ayan. Ayos. Sir, diyan mo natulog? Sino kasama mo? Ayan mga kabukals. So ito na lang yung natira. Mga ritaso na lang. Ano na yan, for disposal na yan. Yeah. Yan, mga kalat na yan, lilinisin pa natin. Ito ililipat pa natin yan. So unti-unti at least ito ay maklear natin. At least nag-move forward tayo for today. May na-accomplish tayo. And then ito, pag natanggal ko na lahat yung mga debris na yan, yung mga kawa-kawayan na yan, mag-grass cutter tayo mga kabukals. Grass cutting ko yan lahat. Yan lahat yan, pati dito. Ito. Mag-grass cutter natin lahat yan. Dito, lilinisin natin. Ito, na-clear ko na to eh. Ito, mga kalakal na lang yung iba dyan. Ito. Hindi, ito pandilig ko to. Pandilig ko yan. Pero yung mga bato-bato na yan, may mga bato-bato na yan. Tatanggalin ko pa lahat yan. Yan. Marami pa tayong i-clear. Mga bato-bato na yan, ayan. And then ito nga, tatambakan na ulit natin ng lupa para mapatag natin, maayos natin yung posisyon ng motor, and then maitabi natin yung malaking drum natin sa kanya para yun ang permis natin pupunuin. Pwera pa dun sa mga drum natin na maliliit na nakadeploy. Para sundalo, nakadeploy. Yan. Ito, lilinisin natin yan mga kabukals. Abangan nyo. Lilinisin natin lahat yan. Yan. Yun, so at least ay may na-accomplish ako for today. Na-clear natin yung mga kawayan dito. Yan, marami pang kalat na dapat linisin. Ayan pa, ayan pa, ayan pa. Dami. Don't worry mga kabukals, ito nga, inumpisa na natin yung ating clearing operation. So yan, paunti-unti lang. Mapapaganda rin natin uli yung ating backyard farm. Ayan, so mga kabukals, bago tayo magtapos, shoutout po muna kay Archie Rabulan. Ayan, and sa aking pamangkin na si Micaela Masangkay. Ayan, shoutout. And syempre sa lahat po ng mga solid kabukals, shoutout po sa inyo lahat. Sa lahat po ng mga solid silent viewers, shoutout po sa inyo lahat. Syempre sa ating kaibigan po ni Sir Boyet. Sir, thank you so much. Ayan, so maraming salamat mga kabukals sa inyong pag-subaybay sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. So ito, unti-unti na po nating sinasaayos yung ating backyard farm.
pagagandahin po natin. Pero yun nga, mabagal po ang usad, gawa nung mag-isa lang po tayo, pero magagawa ko po yan. So ano lang, usad-usad lang na konti kasi napakainit din. Ayoko rin namang sumabak sa init at baka ma-tegibels tayo nang wala sa oras. Ayan. So ayan, ingat-ingat po at sobrang init. And yun nga, yung poso natin still working. So kahit mahina siya, nagagamit naman, nakapagpo-provide po siya ng tubig na kailangan natin dito sa ating backyard farm. Kasagsagan ng tag-init mga kabukal, so very positive din naman ako. Sabi nga rin ni Tata Saro, pagpasok po ng tag-ulan ay lalakas din po yan. So, and yung nga pong kasunduan namin na kung sakasakali pong hindi mag-improve or humina po yung balong, ay maobliga naman po siyang laliman pa yan. So yun, sa ngayon po ay nagkaroon na po siya ng problema sa kanyang mga tauhan. Ayan, yun nga po pala mga kabukal, sa yung patungkol po kay Tata Saro, hindi po tayo nakialam sa mga diskarte niya. So yun nga po, tinanggap niya yung kontrata. Ang package po namin doon kay Ate Ninfa is 25,000, sa kanya po lahat ng labor, workforce. So kung ano man po yung mga naging problema niya sa mga dati niyang kasama, yung mga tauhan niya na gumawa dito sa atin, labas po tayo yun. Hindi po natin alam po kung ano ang naging problema nila. And hindi rin naman po kasalanan ni Ate Ninfa na itinigil yung paggawa ng kanyang poso. Si Ate Ninfa naman po ay malaki-laki na rin ang nagastos. So, 'di ba? Sana po maintindihan din po ng ating mga viewers kung bakit po nag-stick po kami doon sa kontrata na no pay, no water, no pay. Una-una, hindi naman po kami ang nagpatigil. And gaya nga sabi ko, kung ano man po yung naging problema niya sa mga tauhan niya, kung bakit hindi na siya sinamahan ngayon, ay hindi po namin alam yon. It's between him and them. Diba? Wala po kami kasalanan doon, wala po kaming kinalaman. So sana po maintindihan nyo mga kabukals na ang pera po ay mahirap din kitain. Pinaghihirapan din po ni Ate Ninfa yon. So diba, hindi rin po kadali ng maglabas. Ayan, so mga kabukals, hanggang dito na lang. At si Bubbles umiiyak na, hinahanap yung kanyang mama. So ipapasok na natin mga kambing. Maraming salamat. So muli, ito yung Kabukals Farmer. Nagsasabing sabay-sabay tayo mga harap, magsikap at isa natin kumilos. Siguradong ulan ang ating amazing na buhay. Bye-bye!